Totoo nga naman mga kapatid na kahit ang tao ay napakataas ng pinag-aralan, hindi ito nangangahulugan na marami na rin siyang kaalaman tungkol sa mga bagay na makalangit at karunungan ng pangkabanalan. Ito ang sitwasyon ni Nicodemo na parang sinumbatan ni Jesus. Guro ka pa naman sa Israel. Ano bang itinuturo mo sa mga tao? Simpleng bagay ang sinasabi ko na kailangan muling ipanganak ang tao. Hindi mo naiintindihan yan? To be born in the Spirit? Guro ka pa naman. Ito kasing si Nicodemo ay talagang nagtuturo. Kumbagay nag-aral, kaya nga siya isang guro. Pero dahil sa hindi niya naunawaan ang mga sinasabi ni Jesus, nasumbatan tuloy siya. Naturingan ka pa namang teacher. Hindi mo alam kung ano ang simpleng kahulugan na to be born in the Spirit or to be born from above. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang totoo, mas mahalaga talaga ang karunungan ukol sa mga bagay ng kabanalan o sa pananampalataya kaysa sa anumang karunungan ng tao. Kaya sinabi din ni Jesus, kung hindi kayo naniniwala sa mga karunungan ng sanlibutan ito, paano nyo naman kaya mapapaniwalaan ang mga bagay na makalangit? Sa palagay nyo, makasasampalataya kayo dahil ito yung mga bagay na makalangit. Kung hindi kayo gagap sa karunungan ng mundong ito, yan ang parang pinapaliwanag ng Panginoon na walang higit na karunungan sa karunungang makalangit o mga bagay na pangkabanalan kaysa sa ano pa mang karunungan. Sapagkat ito nga sinasabi sa kahuli-hulihan ng Ebanghelyo, na kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, sapagkat siya lang naman talaga yung bumaba mula sa langit at kinakailangan din niya muli itaas papuntang langit upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya dahil siya'y makalangit ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ninyo mapapaniwalaan yan, saan kaya kayo pupulutin? Parang ganyan lang ang sinasabi ng Ebanghelyo. Walang kaligtasang naghihintay sa inyo, ang buhay na walang hanggan ay di mapapasa inyo, sapagkat hindi kayo tumitingala sa taong galing sa langit at umakyat sa langit, na dapat sampalatayanan. Kaya ito yung pag-aanyaya sa atin ng Panginoon sa pagkakataong ito na kahit tayo ay maraming nalalaman, mataas ang pinag-aralan, hindi ito sapat upang tayo'y makampante na dahil feeling natin ay self-sufficient na tayo. Yan ang maraming ginagawa ng mga tao ngayon. Feeling nila, di na nila kailangan ng Diyos sapagkat sufisyente na meron silang kabuhayan, mataas ang kanilang narating, marami silang sinasandalang comfort sa buhay, kaya napakalayo na ng mga bagay na makalangit sa kanilang buhay. Akala nila, yun na talaga ang batayan ng kanilang kaligtasan. Kaya maging ang pagtulong sa kapwa ay kanilang nakakaligtaan at sila'y nagiging makasarili na lamang. Ang focus sila'y palaging kung ano ang makabubuti sa kanilang mga sariling buhay at kanila lamang pamilya. At ito ngayon ang paanyaya sa atin na tayo'y totoong tumingin palagi sa langit sapagkat yun ang batayan ng ating kaligtasan at wala nang iba.